Ikaw ba ay nagbabalak na pumunta dito sa Europe o pumunta dito sa Spain? Pues ang video na to ay para sa iyo. Gaya ng iba kong mga video, ang focus ng video na to ay para magbigay tayo ng informations at sana malinawan yung inyong mga duda, yung inyong mga questions kung paano kayo pumunta dito sa Spain or kung paano kayo pupunta dito sa Spain. At meron ngang dalawang question o katanungan na nag-caught sa attention ko na gusto kong i-address, gusto kong sagutin sa video na to. Unang-una ay yung comment mula sa ating YouTube page. Ang sabi niya kasi dito, isa siyang public school teacher sa Pilipinas at balak niyang kumuha ng Spanish residency or citizenship pala, hindi residency. Napaka-direct nito, no? Pero babalik ng Pilipinas to continue. Ano kaya to? To continue teaching. And balik na lang ng Spain to retire. Practical po ba practical po ba na mag for good sa Spain? Anong mga benefits po ang offer ng bansa for senior citizen? Napakaganda ng kanyang tanong at yun ay ating himay-himayin dahil hindi ganun ka-basic itong tanong na to pero napaka-interesting, no, para sa mga Pilipino na nagbabalak. Pues siguro hindi lang naman kahit na galing ka ng Pilipinas, pwedeng kahit saang parte ng mundo, no, outside of Spain, ay pare-parehas din lang naman yung pathway niyan, magkakaiba lang yung ating sitwasyon. Yan ang ating pag-uusapan sa video na 'to. And yung pangalawa na naka-caught sa akin ng attention din ay bakit daw walang mga other na professional na nagba-vlog tungkol sa buhay nila sa Spain maliban sa mga nanny, sa mga kasambahay, mga katulong dito sa Spain. Kasi parang ang point ng ating kababayan ay gusto niyang malaman kung ano yung lifestyle, yung gastusin ng iba pang mga professionals, no? Kasi ang pinoint out niya, parang gusto niyang malaman, no? How about daw sa mga nurse, sa mga engineers, sa mga ibang mga skilled jobs? Bakit daw walang nagpo-post dito sa Spain? Yan ang ating pag-uusapan dito sa ating video na to. Welcome to my channel, Nathaniel Travels. Pag-usapan natin yung unang tanong na meron tayong kababayan, isang public school teacher sa Pilipinas na guntong pumunta dito sa Spain at gusto niyang kumuha ng Spanish residency. Napakaganda ng kanyang layunin, ng kanyang pangarap, no? At least meron siyang parang sinusunod, meron siyang pathway kung ano talaga yung gusto niyang makuha, no? Which is isang magandang rason naman talaga kung bakit maraming Pilipino ang pumupunta dito sa Spain ay dahil sa Spanish citizenship. Pero siguro ang napakagandang tanong dito, ilang taon na ba si sir or si ma'am? Sa tingin ko, kung ikaw ay, um, let's say, ano ba, 50 years old pababa, medyo worth it siya. Kung 50 pataas, medyo parang late na. Ating himay-himayin, no? Ito lang naman is yung aking point of view. But anyway guys, bago pala tayo magpatuloy, disclaimer lang, hindi ako nagre-recommend or nag-advise na pumunta kayo dito as na may tourist visa, no? At tapos maging undocumented dito. Mas gugustuhin ko pa rin na kayo ay pumunta rito sa Spain, gaya ng ginawa ko na maging legal, yung legal ways, no, para pumunta rito. And then yung mga share naman nating information is yung based din lang sa ating experience at saka yung mga experiences ng iba na nandito na sa Spain. So, balikan natin yung tanong. Sobrang ang tagal kong pinag-isipan na yung tanong niya at napaka-interesting kasi, no? Kung titignan natin, kung dito ka sa Spain, let's say, for example, pumasok ka ng naka-tourist visa. Pagkatapos ng 2 taon, pwede kang mag-apply ng residency. Well, hindi ko na itatackle yung amnesty, no? Let's say ganun na lang. So, pagkatapos ng 2 taon, mag-apply siya ng residency. Tapos pag 2 taon ulit siya, pwede siyang mag-apply ng citizenship. And then, pwede na siyang bumalik ng Pilipinas. Pero kung pag-usapan natin yung talagang nangyayari dito sa Spain, hindi siya ganon, hindi naman perfecto yung world, no?
hindi gano'n ka-perfect na, okay, 2 taon meron ka ng residency, 2 taon meron ka ng, citizenship. Hindi siya gano'n ka-perfect. Merong delay, or delays 'no, in between na hindi naman talaga siya nasusunod. Lalong-lalo na kung nandito ka sa Barcelona or sa Madrid dahil medyo mabagal yung processing, um, ng mga dokumento, pagkuha ng mga dokumento at yung pag-aproba ng mga, aplikasyon. Kaya based sa aking pananaw, hindi talaga siya perfect na nasusunod yung time. Kung isipin mo 2 taon ang bilis 'no, sa paggawa ng, citizenship at saka residency. Balikan natin yung case ni madam or sir. Una-una sa lahat, paano siya papasok ng Spain? Mag-i-student visa kaya siya or magtu-tourist? At least 'pag student visa, legal. Pero 'pag halimbawa pagdating mo rito, it's either na tourist ka man or student visa, mag-aantay ka ng 2 years. Kung, magpe-prepare ka talaga dito ha, dapat bago mag 2 years, naka-prepare na yung mga documentos mo, mga requirements mo na, mag-apply ng Araigo, Araigo Social, ganyan. Tapos mag-aantay ka pa. Kasi meron yung anong tawag dito, mag meron yung time na kailangan nating ibigay sa Extranjeria kung saan nila i-approve yung iyong application. Naguguluhan na ba kayo guys or medyo nasusundan pa din? 'Pag usually kasi dito sa Madrid at saka Barcelona dapat 'yan is like parang between 3 to 6 months yung approval. Pero sa nangyayari kasi ngayon medyo natatagalan dahil 'yan sa mga, ang dami kasi nilang pina-process gaya ng mga, yung mga humihingi ng asylum, mga asylum seeker, yung mga galing ng Ukraine dahil dun sa nangyayari sa Ukraine. So medyo nade-delay siya. Kaya kahit yung mga nandito na sa Spain na mga Pilipino, medyo natatagalan sila kung kahit mag-apply sila ng larga durasyon or yung long residency and then, another type of application, medyo tumatagal. So, hindi siya masyadong nasusunod. Ngayon, gusto ko 'tong i-discuss kasi kung gusto mo ng Spanish citizenship at 50 years old ka na, kasi hindi natin alam kung ilang taon na si madam or si sir. Kung 50 years old ka na, medyo late na siya. Um, Ilang taon ka bago mo kaya makuha yung residency or yung citizenship? But then again, gusto ko yung idea niya 'no. And at the same time, sa citizenship, hindi rin siya gano'n kadali. Siguro ang pangalawang question sa kanya, marunong na kaya siyang mag-Espanyol? Kasi kung teacher ka dun, isa pa yan 'no, kung magkano ang sinasahod niya sa Pilipinas. Kasi kung pupunta siya dito as a student or tourist, tapos hindi masyadong maganda yung kanyang situation for the first 2 years, ano yung papasukin niyang trabaho dito? Baka ma-shock siya 'no? Kakayanin niya kaya? Sanay kaya siya sa hirap? Kasi pagpasok niya dito, hindi naman siya magiging teacher. Bakit hindi siya magiging teacher? Kasi wala namang demand or hiring ng teacher dito sa Spain. Let's say language assistant ka gaya ko or nagturo ka sa academy, still may struggle pa din at hindi mo pa rin, mahirap pa ring mag-ipon dahil yung cost of living dito sa Spain. So parang ang gusto ko i-point out is ang daming dapat nating i-consider. Maraming nangyayari na siguro hindi natin nalalaman kung wala tayong mga friends dito or kamag-anak. Kaya siguro yung iba nagre-rely din na din lang sila sa mga experience ng iba, sa mga vlogs. Ngayon ituloy natin at saan na nalilinawan kayo 'no kung ano yung gusto kong i-point out. Isa pa dito sa kanyang, comment ay babalik ng Pilipinas to continue. Ang gusto ba niyang, gawin is like kukuha lang siya ng citizenship tapos babalik ng Pilipinas para i-continue yung kanyang, pagiging teacher sa Pilipinas. Okey kaya yun? Tatanggapin pa ba siya ng school? So, ang daming question dito 'no.
Hindi lang siya gano'n kadali na super direct yung tanong, direct din yung sagot. Kasi marami tayong dapat na i-consider diyan. Tapos kung nasa outside ka kasi kung ikaw ay isang resident dito or citizen, meron yung time lang na puwede kang mamalagi outside of, Spain. Lalong-lalo na kapag ikaw ay isang resident. Kailangan mong bumalik pa rin dito, sa Spain 'no. At sa tingin ko parang tinitignan din nila yung inyong contribution sa Social Security at tsaka sa tax, something like that. Hindi ako perfect dito kaya yung tanong niya is medyo mahirap siyang sagutin dahil, hindi ko alam kung may naka-experience na nito. Pero ang alam ko meron tayong kababayan na resident na sila dito tapos pumupunta sila ng Pilipinas, bumabalik sila doon, larga durasyon sila. Tapos hindi ko alam kung ilang months sila nag-i-stay sa Pilipinas pero kailangan nilang bumalik dito sa Spain. Well, kung ikaw naman ay isang teacher at sumasahod naman siguro ng let's say maganda, meron ka naman sigurong kakayahan para bumili ng plane ticket. Kasi yung plane ticket hindi rin siya biro 'no. Pero kung nag-book ka in advance, puwedeng puwede kang makakuha ng promo or yung mga mas mura na ticket, ganyan. Medyo parang ang daming gray area dito sa magiging sitwasyon na parang magulo. Although hindi ko sinasabing impossible 'no. And yung isa pa niyang tanong is, babalik ng Spain to retire. For me, maganda ang Spain to retire, but then kung magre-retire ka dito, magbe-base pa din sila dun sa Social Security contribution mo. So, kung mas kokonti yung contribution mo dito dahil late ka ng pumasok ng, Spain, kung ikaw ay naka-tourist visa or undocumented, hindi ka pa rin nagko-contribute sa Social Security. So, maliit din lang yung makukuha mong pension. Pero parang recently meron akong nabasa or narinig na yung social contribution mo ata sa Pilipinas, yung SSS, pwede mo siyang idagdag yung sa social contribution mo, so Seguridad Social dito sa Spain. Hindi lang ako sigurado diyan, baka at least tataas naman. Pero kung halimbawa na meron ka namang kakayahan or let's say, hindi ko naman sinasabing mayaman ka sa Pilipinas, puwede siguro 'no? Kaya yun lang, kailangan pa din ng cost of living, consider natin yung cost of living. Nagtatanong pala siya dito about, benefits. Siguro ang nakikita ko lang na benefits dito for senior citizens, marami kasi silang free or mga discounted. Alam ko yung public transportation, free. Tapos siyempre 'pag nandito ka sa Spain, for me lang, hindi hindi pa naman ako umaabot sa gano'ng edad 'no, tsaka wala akong masyadong kilala na senior citizen na talaga siya. Mas, convenient yung buhay dito. Sa ano pa lang, public transportation pa lang mas magaan siya. Maraming mga discounts sa pharmacy and so on. Siyempre yung health benefits, yung hospitalization. Sa Pilipinas kailangan mong maglabas ng malaki at parang sa tingin ko hindi masyadong kaganda yung ating, healthcare system sa Pilipinas. So, eto yung nakikita kong benefits, discounts, public transportation, what else, yung buhay dito mas balanse siya. Pagdating naman sa pagkain, hindi ko naman puwedeng sabihin na mas healthy yung mga food dito sa Spain dahil fina-follow nila yung Mediterranean diet. Kasi marami din akong kilala sa Pilipinas na umaabot sila ng mga 90 or 100 years old or 80 plus na talagang healthy naman sila. So sa tingin ko depende pa din 'yun sa lifestyle mo siguro kung ano yung kinakain mo. And marami akong nakikitang matanda na kahit saan, sa public transport, sa mga supermarkets, kahit saan. Ako 'pag pumupunta ako ng mga iba't ibang bansa, 'pag nakikita ako ng maganda, parang for me it's a good sign na maganda yung lifestyle or yung buhay sa isang lugar. Dahil nga umaabot sila sa gano'ng edad. But then again, mahirap siyang i-generalize kasi kahit sa amin, sa Pilipinas, lalong-lalo na sa amin 'no, sa probinsya, marami pa ring umaabot ng mga 80, 90, mga matatanda na talaga. So,
napakahirap sagutin yung tanong ni madam 'no, pero at least siguro naman nakapagbigay ako ng konting, kaalaman 'no, na marami kang dapat na i-consider lalong-lalo na yung processing. Siguro naman kung public servant siya sa Pilipinas, normally kasi ang isang nating kalaban sa pagpunta dito sa Spain ay ang pagkuha ng visa. Kasi sa totoo lang istrikto ang ating konsulado pagdating sa pagbibigay ng visa. Parang sa tingin ko dapat karapat-dapat ka na mabigyan ng visa bago ka pumunta dito sa Spain. At alam ko naman na aware sila sa mga nangyayari, lalo-lalo na sa mga, undocumented or mga irregular status na ating mga kababayan dito. Again, I am not convincing everyone para maging, undocumented dito sa Spain. I'm just sharing kung ano yung nangyayari talaga dito sa Spain 'no. So, gano'n din lang yung mga iba't iba nating mga kababayan na galing ng ibang bansa na gustong pumunta rito, may proseso, may time. Pagdating mo dito lalo na kung hindi ka pa magaling mag-Spanish or konti pa lang yung alam mo, siyempre may struggle 'yan. Hindi 'yun gano'n kadali. Pero again, it is not impossible. Possible siya. Pero kailangan nating i-balance lahat. Um Maganda yung kanyang intensyon 'no. Ako personally, wala akong intensyon na ganito pagpasok ng Spain. But then siguro nakita ko na ganito yung nangyayari sa Spain. That's why medyo tumagal na ako dito dahil nagustuhan ko siya. At sa tingin ko yung iba nating kababayan, yun din yung kanilang mga rason kung bakit sila tumagal na dito sa Spain. Kasi ako dati parang, gusto ko lang pumunta rito para magkaroon ng experience, hindi naman yung talagang yumaman or magpundar ng kung ano-ano. Gusto kong matutuhan pa dati yung lengguwahe nila, yung mas deep 'no, mas maraming alam mo yon yung parang hindi lang yung basic na conversation, pero yung talagang kaya mo na makipag-debate, makipag-dialogue, makipag-argue 'no, sa mga locals dito. Yun talaga yung gusto ko dati 'no. Kaya kay kabayan, again hindi siya imposible, pero dito kasi kailangan mo ng pera. Kailangan ng pera, ng tiyaga, pasensya. Kasi alam mo yung pag-a-apply pa lang ng process ng mga papers dito sa Spain, hindi siya gano'n kadali. Marami tayong mga kababayan na nandito sa Spain na kumukuha pa talaga sila ng mga abogado, nagbabayad sila. But then again, depende yun sa background mo. Kasi feel ko naman kung ikaw ay isang teacher sa Pilipinas, siguro naman meron ka ng, anong tawag nito, ipon 'no, kayang-kaya mong magbayad ng mga attorney or whatever diyan. Pero kaya namang i-DIY 'yan. So yun lang siguro, hindi ko alam kung nasagot ko siya ng tama, but then again, eto lang yung aking pananaw 'no. Mahirap din kasi talaga 'pag wala kang kilala sa Spain at merong mga information na available naman siguro sa Google, sa mga website. Pero pagdating sa experience kasi 'pag na-experience mo siya, sometimes iba. Kumbaga sabi nila hindi ka puwedeng mag-rely sa libro lang, dapat talagang ma-experience mo siya 'no. May mga nangyayari kasi na, "Ay puwede pala 'to," pero yung nabasa ko iba. Alam mo yun? Pagdating dito, "Ay ganito pala yung kalakaran, ganito pala yung sistema, pero bakit yung mga information na nababasa ko, parang iba?" 'No, although hindi ko naman sinasabing lahat 'no. Okey, so sana, nasagot ko yung tanong, at yung iba nating viewers sana medyo may napulot din kayo 'no. Kung meron kayong question, drop by lang, puntahan niyo lang ang ating, comment section. Kung bago ka sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and share the video to your friends. Another question na i-address natin dito sa video na 'to ay ang matagal ko ding or kalimitan kong nababasa. Bakit daw wala silang nakukuhang information about sa mga buhay ng mga professionals dito sa Spain gaya ng mga nurses or, engineers or kahit na ano pang mga high skilled job 'no. Sa tingin ko kasi dahil una-una sa lahat, parang feel ko 90% ng mga Pilipino dito ay nagtatrabaho sa bahay bilang isang katulong kasambahay o sa restaurant bilang isang, waiter or chef or cook. Majority talaga siya. Ibig sabihin nun, yung mga ibang profession, kokonti lang yung Pilipino.
bilang lang kumbaga. Bakit? Dahil unang-una sa lahat walang direct hire ang Spain. So, ibig sabihin hindi nila kailangan. Ibig sabihin nun meron silang nakukuha at naha-hire dito mismo sa Spain. Kaya yung iba naghahanap sila ng agency, wala akong alam 'no, na agency kasi wala namang direct hire. Kahit siguro mag-check kayo sa website ng POEA ganyan, meron man siguro pero kokonti lang, pero alam mo yun, bihira lang siguro. Kaya yung ating mga kababayan meron silang way, hindi ko na sila masisisi 'no, kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay nila, kung paano sila pumasok ng Spain. Kasi parang base sa nangyayari is, kung nandito ka na sa Spain, marunong ka ng konting Spanish, meron kang legal, documents or rights, marami kang papasukan at puwede ka nilang i-hire at anytime. Kasi kung ang pupuntahan mo is, company ganyan, marami silang requirements o hindi naman gano'n karami, pero normally, ang kinukuha nila dapat, medyo okey na yung level mo ng Spanish lalo na 'pag sa mga professional, ha. Dapat okey na yung level mo ng Spanish, dapat meron kang EU diploma, yun ang medyo mahirap i-provide, mabigat yun 'no, kasi kailangan mong mag-study ulit dito. Yung experience siyempre tinitignan din nila yan, although meron yung mga company na hindi na nila kailangan ng experience. And yun nga, meron kang legal works. So, kung galing ka ng Pilipinas and other parts of, Europe, wala kang maipakitang legal works lalo na kung meron kang tourist visa. Hindi ka nila puwedeng i-hire na meron kang tourist visa dahil mahal ang multa ng mga companies. Kaya yung iba, ang ginagawa nila, yung ating mga kababayan, after 2 years na pagsasakripisyo bilang isang katulong o kasambahay o kung ano man na mababa ang sahod, 'pag nakakuha na sila ng, anong tawag nito, um, residency, saka sila naghahanap ng ibang, jobs, mga professional jobs. Or yung iba naman kung meron na silang citizenship saka sila umalis, lumilipat 'no. Mula dito pupunta sila ng Switzerland, ng France, ng Ireland. Dahil kung ikaw ay isa ng citizen, dito meron ka ng, right to move and live sa Schengen area. Meron akong mga kilalang mga Pilipino, pumupunta na sila sa France, which is mas malaki ang sahod doon. Pumupunta sila sa Ireland, sa Switzerland, sa Germany, legal na sila, alam mo 'yun. So, 'yun din yung isang kagandahan kung meron kayong citizenship. Ako, I'm happy, masaya ako kung meron tayong mga kababayan na nakakakuha ng residency or ng residency at saka lalong-lalo na kung citizenship. Lalo na kung mahilig kang mag-travel. Ang laki ng benefits niya in the sense na hindi mo na kailangan ng visa na papunta sa iba't ibang mga bansa. And siyempre kung gusto mo ng greener pasture, mas malaking sahod, puwede kang pumunta sa ibang part ng Europe 'no, para maghanap ng trabaho. So ako, kaya din ako nagba-vlog dahil para maka-motivate na hopefully nakaka-motivate ako, ma-inspire ng ibang mga Pilipino, um, na may options tayong ganito 'no. Alam ko naman yung struggle natin lalong-lalo na kung galing ka sa Pilipinas. Another one pala kung bakit bibihira yung nakikita nilang, nagse-share ng kanilang lifestyle or vlog ng mga professional ay dahil yun nga, unang-una sa lahat kokonti. Pangalawa, kung ako personally, hindi ko na kailangang i-share or i-vlog dahil yung kikitain mo sa social media, although hindi naman lahat, mas malaki pa yung kikitain mo dito ng part-time ng isang araw. Siguro like for me, like magkano ba yung kikitain mo sa isang araw sa Facebook or sa YouTube? I mean sa isang buwan. Baka dito puwede mong kitain ng isang, anong tawag dito, isang oras lang or 2 oras lang. So bakit pa ako magba-vlog? Bakit ko pa i-she-share sa social media yung aking personal na mga information 'no? Tapos makaka-receive ka lang ng bash, ng mga comment, negative comments, bakit ko pa i-she-share? Alam mo yon, mapapagod ka na sa trabaho, mapapagod ka pa sa pagse-share, wala ka pang ipon. So kung ako personally, tatahimik na lang ako, mag-e-enjoy na lang ako ng buhay ko and that's it. Kaya kokonti lang. Ano pa ba? Yun nga, pangatlo siguro mas gugustuhin na nilang, kumuha na lang ng part-time kaysa mag-vlog or alam mo yun, mag-share ng information. Yung iba nating mga kababayan siyempre lalong-lalo na kung yung galing ka sa hirap sa Pilipinas,
Minsan din kasi ang pagba-vlog nakakatulong naman siya in the sense na meron kang kita or ipon 'no. But then hindi naman lahat ng vloggers ay kumukuha ng or kumikita talaga. Kailangan dapat marami kang views, ganyan. Pero siguro sa akin nagba-vlog pa rin ako kasi parang ano ba, passion ko na din siya at nag-e-enjoy na rin ako sa ginagawa ko. So, parang hindi ko naman nararamdaman yung, pressure, yung pagod. Kaya lang yung mga ginagawa ko mga very raw lang 'no, na mga videos, ayan. So, ayun lang, kung sa tingin ko kung madiskarte ka, ang tawag nito, aasenso ka naman dito sa Spain. Hindi nga lang gano'n kalaki yung sahod dito sa Spain kumpara sa ibang mga bansa, pero maraming mga benefits dito. Isa do'n yung work-life balance. Minsan sa totoo lang, dumarating naman tayo sa point na parang pagod ka na 'no, ayaw mo ng mag-work. Unang-una sa lahat, lalo kung wala kang responsibility, bakit ka kukuha ng trabaho na parang kakayod ka na parang isang kalabaw, para saan? Kung mamamatay ka hindi mo naman madadala yung, ini-earn mo 'no, yung mga pinupundar mo. Bakit hindi mo na lang i-enjoy yung buhay mo? Puwede naman siguro na, well, iba-iba tayo guys, ng idea point of view or pananaw sa buhay. Bakit hindi mo na lang i-enjoy yung buhay mo, kahit na konti lang yung ipon mo or yung sinasahod mo, at least balanse yung buhay mo. Hindi ka masyadong napapagod. Yun po yung aking ginawa sa ilang taon na ba, mga 5 taon siguro 'no, dito sa Spain. Kaya tumagal ako dahil sa balance life. Ako ay dating call center agent sa Pilipinas, panggabi ako. So, ang hirap, mahirap matulog, lagi akong stress, anong tawag nito? Yeah, stress, moody, magagalitin, yung mga gano'n. But then nung pumunta ako dito, um, yung oras ko kasi hindi siya full-time. Kaya kumukuha din ako ng aking mga part-time. So, ang dami kong time para i-enjoy yung aking buhay, yung aking buhay talaga. Nakakapag-travel naman ako kahit hindi ako masyadong nakakaipon and talagang binabalanse ko yung buhay ko. Kasi parang vina-value ko, ewan ko pagdating mo siguro sa age na 40 ka na mga ganyan, mas nagiging priority mo na yung health. Parang iba na yung topic natin ngayon 'no. Anyways, mas priority mo na yung health, yung lifestyle, yung mga nakapaligid sa'yo, ayaw mo na ng toxic environment, and darating ka siguro sa point ng buhay mo na hindi ka na naghahangad ng maraming pera or ng yumaman talaga. Gusto mo lang ng masayang buhay, balanse, wala masyadong pressure, chill. Yun yung buhay na gusto ko ngayon. Kaya anyways, sa lahat ng ating mga viewers, eto lang yung aking, message 'no. Kung meron kayong pangarap, yung goal sa buhay, maganda 'yan. Lalo yung ating first, yung question niya 'no, maganda 'to kasi meron kang motivation. Eto yung gusto kong gawin, eto yung gagawin ko, step by step. Ayun, basta dumaan ka sa tamang process. Kaya sa ating viewer na 'to, unang-una sa lahat, maraming maraming salamat sa pag-comment, yung aking past video, and talagang pinag-isipan ko siya ng medyo matagal, na hindi ko nga alam din kung nasagot ko or nakapagbahagi ba ako ng, something essential, informative 'no, sa kanya. Ayun guys, so minsan ang daming nagsasabi na, okay, minsan 'pag umalign yung may stars sa'yo, 'pag destiny mo, 'pag para sa'yo talaga. Marami akong nababasa minsan, maganda rin minsan 'no, na magbasa ng mga motivational quote, ganyan. Hmm, Meron akong nabasa na, kung mabigat siya sa iyong damdamin, huwag mo na siyang ituloy kasi hindi siya para sa'yo. It's either for opportunity, mga oportunidad, work, or kahit ano pa, or sa love life. Yun, nabasa ko yun, which is parang nag-a-agree ako. 'Pag yung nararamdaman mo kasi siya, kung ano ba, minsan pakiramdaman natin kung, para sa atin ba. Pero ayoko din yung parang merong negative na
anong tawag nito, point of view or yung pag-iisip. Minsan, nagse-share din ako ng yung mga nangyari dito sa Spain na hindi naman yung mga negative pero yung talagang reality lang talaga. Kasi hindi naman perpekto ang buhay dito sa Spain. Parang natumbok ko na ata 'tong question ni madam, eh. Yung kanyang question ay napaka-perfect. Yes, perfect na perfect yung kanyang tanong in a perfect world, kung perpekto yung ating mundo. Kaso ang buhay dito sa Spain ay hindi perpekto. So ang gusto ko lang sabihin is along the way, may struggle. Meron at meron yan. Hindi 100% na, okay, gusto ko pagdating ko sa Spain, residency na. Tapos, ang tawag nito, citizenship. Tapos pag nakuha ko ang citizenship, balik ng Pilipinas. Tapos magtuturo ulit ako. Tapos pupunta ako ng, ang tawag nito, Spain para mag-retire. Napaka-perfect for me. I'm not judging, but then again, ayun nga, hindi siya imposible. Ayun. Um, Pero for me, go lang. Kung ito po yung inyong pangarap, go lang. Pero dapat kailangan maging ano kayo dito, determinado kayo dito. Ayan. Kailangan 100% yung loob mo na sumabak dito sa struggle na to. Kasi for me, I don't say as more on opportunity, no? It's more on responsibility. Sabi nga ni, sino bang nagsabi? Si Spider-Man. Si Spider-Man ba? Okay. Pati yung benefits, no, sa retirement. Ayan, it's more on responsibility talaga siya. Um, Ayun, so medyo parang, alam mo yun, parang gusto kong tapusin na 'tong video na 'to na parang hindi, na hindi ko alam kung nasagot ko siya. Ayan, very raw yung ating video, guys. Sana naman nagustuhan niyo yung ating, session ngayon sa aking channel, 'no? Kung meron kayong katanungan, please punta po tayo sa ating comment section and gagawa pa po ako ng more videos. Mag-comment lang kayo at gagawa pa ako ng more videos. And sana yung iba na yung tanong nila is similar, nakapulot sila ng konti, no, sa ating session ngayong araw na to. Maraming maraming salamat. This has been Nathaniel. See you po sa aking mga next videos.